namin ito, ay first week ng July, talagang tawag na, binubombard kami ng mga katanungan ng ating mga ka-Team Unbettable dito sa Unbettable Channel. At mga iba rin nagtatanong sa aming mga column sa Bulgar at saka sa Hataw at iba pa na, Ambet, wala bang explanation na binibigay pa or statement man lang na ipinahayag ang Itbulaga sa sinasabi talagang issue? Dahil mukha nga talagang may issue between Miles Ocampo and Maine Mendoza. Ay, issue daw talaga. Kasi nga, binalita natin dito sa previous vlog natin na nagbakasyon si Maine. At sabi nga ni Junardo Maritas University, umaalagwa. Di ba parang bonggang-bongga ang ginagawa din ni Miles Ocampo na talagang nasa studio at kasama itong sina Julia, sina Riza, at iba pa mga girls na talaga namang nagre-represent ng dabarkad sa mga babae. And pag nandiyan naman si Maine, minsan nakikita daw po si Miles na nandoon sa grupo ni na Jose at ni Wally at ni Paulo na dun sa One for All, tama? Na nasa location. Pero nung makabalik na nga si Maine mula sa balitang bakasyon kasama ang kanyang congressman husband na si Arjo Atayde, si Maine nakabalik sa studio. And in fact, nung napanood namin last July 2, wala si Miles Ocampo. Nung natatanong ang Dondon Carillas, ay, totoo ba talaga yung issue na yan? Kasi bakit pag nandiyan si Maine, wala si Miles? Pag nandiyan si Miles, wala si Maine. Pag si Maine naman ang nasa studio, si Miles nasa labas. Pag si Miles nasa studio, hindi rin pinapakita si Maine. May mga ganun, no? So anyway, habang tinanong din namin ang ibang mga kaibigan namin sa programang Itbulaga, talagang walang nakakapagpaliwanag. And until nga, recently, very recent, nagkasalubong kami or nakita kami ni Miles Ocampo at kasama ang kanyang boyfriend na si Elijah Canlas sa Faces and Curves, sa aming paboritong tambayan pag gusto namin mag-relax. And pagkakita sa amin ni Miles, agad-agad tinanong ko, ano ba talaga ang issue? Tapos talaga nakiusap siya, sabi niya, Kuya Ambet, sabi niya, wag na lang, ibalato mo na lang sa akin. Oh! Ibalato, ibig sabihin gundo. May laman, di ba? Pero bilang tayo naman ay marespeto sa mga ganung pakiusap, hindi, sabi ko, sige, ibalato. Tapos nagpa-picture nga ako sa kanila. Na sabi ko, picture tayo, pero promise, hindi ko ipopost, pero ipapakita ko sa inyo dito. Ayan, nakikita ba yan? Nilalapit ko, nakikita? Kita mo? Ayan, lalayo ko ng konti. Yan yung mga shot namin, plus yan pa, yan pa, At least pinakita ko, ebidensya ko yan eh. Kasi kailangan natin magpapakita ng ebidensya. Ayan. Dito. Yan. Yan, di ba? Halos magkasunod sila ni ganyan, tingnan yung suot ko dyan, ha? Ni Fifth, na talagang binash din ng bonggang-bongga, di ba? Na nabash ng bonggang-bongga yung suot ko, di ba? Ano lang yan, kamakailan lang yan, bago matapos ang June. So, nung magkita nga kami naman talaga ni Mal, since alaga ko yan noon sa Going Bulilit, talagang, at pag may mga concert ako na kinukuha ko siyang guest, talagang pag sinabi niyang, Kuya Ambet, okay na, alam ko na yon. So, hindi naman tayo para mag-ignite pa ng fire or what, but yung question, kagaya ng iba, na gustong makarinig ng sagot, question ko rin po yung gusto nyo yung itinatanong ninyo. Kaya ina-address natin at ginagamit natin itong ganitong platform or medium para magtanong din sana. Yun na nga, isa sa mga napagtanungan natin dyan ay isang ehekutibo ng Itbulaga na ako nagtanong nga rin ako, sabi ko, bakit si Ryan Agoncillo, hindi na rin namin madalas napapanood. Tapos ang binigay na kasagutan is parang nag-file ng leave ng kung ilang linggo dahil merong importanteng negosyong inaasikaso. That was the answer na nakuha namin. Hanggang sinegoy na nga din namin dun sa tanong na, what about yung isang baby talaga namin na talaga namang since day one ay sinuportahan na namin, who is Atasha Mula. And during the last media conference nga na nakarating tayo, na si Atasha, natapos niya na yung series na ginagawa niya for Viva One, yung Bad Genius,
doon talaga na focus at may kasunduan talagang Itbulaga at ang management ni Atasha Naviva na magko-concentrate muna doon kasi masyadong mabigat para kay Atasha yung magbida sa ganung series. And since natapos na at sabi naman ni Miles nung makita kami, naririnig na niya na may schedule na kung kailan babalik si Atasha. So for now, ang estado na nakikita natin, very happy si Julia Barreto na halos everyday ay napapanood sa Itbulaga, although may mga bashers pa rin na nagsasabi na malamya, parang hindi bagay sa Barkads, etc. Habang kami naman dito at kagaya ng iba din na pumupuri at sinasabi rin naman na unti-unti nagagamay ni Julia yung style ng Barkads at may mga nagsasabi pang ang iba na para siyang bagong Ann Curtis na maarte, sosyalera at yun na nga, mahilig din kumanta na alam naman natin si Ann Curtis yung nag-uumpisa talaga, alam natin kung saan papunta ang boses, imbis na pa-diretso gumaganon. But eventually, nag-improve. So maraming ganon. So, ang situation ngayon, Itbulaga yan, kagaya ng It's Showtime, may kanya-kanya ding mga issue yung kinakara pagdating sa kanilang mga host, co-host, etc. Pero very obvious, hanggang ngayon, wala pong gustong magsalita or magbigay ng payag. Ano ba talaga ang estado between na magkaibigan yan Miles Ocampo and Maine Mendoza na wala lang. Basta kami, si Miles, mahal namin yan, nire-respeto at kakilala na namin yan. At maidugtong ko lang yung sinasabi ng mga ibang nakaka-observe kay Miles dahil nga alam mo may health condition siyang pinagdadaanan, di ba? Yung parang sa thyroid or something. Tapos may mga medication siya na nakakaapekto sa kanyang emosyon at sa kanyang alam mo yung temper niya or whatsoever na pwedeng sabi niya kung sakasakaling merong mang ganon, baka yun ang pinanggagalingan. So, hindi po tayo, hindi rin ako magsasalita ng kukumpirma ko yun o pwede. Pero, saya, bilang napapanood din natin, malay nga natin. So, hintayin natin ang pagkakataon na may magsalita sa kanila. Or unless, sabi ng ibang nag-aakusa, baka nga daw may nilulutong proyekto for them, lalo pat magkasama naman sila sa iisang stable. Yun, Quadra stable. Nasa iisang management or artist house lamang sila. But for now, humihingi ng distansya, humihingi ng respeto, ibigay po natin sa kanila. And on that note, respeto rin po para sa ating mga bashers dyan na walang personalan, impormasyon lang po ito sa pamamagitan ng entertainment dito sa Unbearable Channel. Shout out sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan at sa mga sponsors po namin na walang sawang sumusuporta po sa amin. Mama Shakeable Revilla, I love you, we love you, Ninio. Sobrang thank you po. At sa lahat po ng mga kapwa-oraga namin, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa Bicolano dyan, Diyos marahay na aldo po sa tuyang gabi. Mabalos!